everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and as you can see, hindi pa tapos yung pagmi-makeup ko. And today, since gagawin ko na yung kilay ko, naisip ko lang bakit hindi ko i-share sa inyo yung first impression ko dito sa product na to. And this is actually a popular brow product. Sikat siya sa beauty community right now. Well, locally, parang medyo trending siya. Parang kasabayan nung clay blush, kung alam nyo yon, yung Luna clay blush and the likes. Kung may idea kayo kung ano yung tinutukoy ko, yes, I'm talking about this Brows on Fleek brow pomade. 12-hour brow pomade. Ayan. Nakita ko siya na trending siya sa beauty community, sa mga online sellers. Popular siya. Nakikita ko rin sa mga post ng mga Facebook friends ko from the beauty community. Nagagandahan daw sila dito sa product na to. Mura lang siya actually, pero nakalimutan ko yung exact price niya. Basta ipopost ko na lang somewhere here. And I got this from RMK. Nakita ko to, may nag-post. Tapos nakita ko na sa RMK niya, binili kay Ate Mafi. So thank you so much Ate Mafi for letting me try this Brows on Fleek. Hindi lang ako sure kung ilang shades yung meron to, pero I have here the shades dark brown and the shade light brown. So kung gusto nyo malaman kung effective ba tong Brows on Fleek 12-hour pomade na to, then please keep on watching. Pero bago ang lahat ng yan, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe and hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. So, ito yung itsura ng box niya. Ayan, nakalagay Brows on Fleek. May drawing ng mata na nakapikit at meron pang Brows on Fleek dyan na drawing. And nakalagay 12-hour brow pomade. Ang net weight niya is 0.18 ounce. And then, ay nakalagay din dito, Brows on Fleek. And it says here na waterproof siya, smudge-proof, and matte finish. Sa likod naman no, nakalagay yung ingredients niya. Exclusively distributed by Girl Boss, Metro Manila, Philippines. Galing pala kay Girl Boss itong product na ito. Bottom part ng box, nakalagay yung manufacturing and expiration date niya. Tapos yung box niya, pag binuksan nyo, pag ganyan siya. Ayan. Ganyan yung itsura ng box niya. And when you get it, tada! Pa-square siya. Akala ko nga pabilog siya eh. Nakalagay din dyan yung Brows on Fleek na kanyang label. Ganyan siya kalaki. Kung nakikita niyo, ito siya sa palad ko. Ayan lang siya. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan. Ito nyo? So, ngayong tinitignan ko yung brow pomade, parang dry siya. Alam mo yun, parang nag-crack na siya sa gitna. Hindi ko alam kung baka gano'n siya talaga since matte finish siya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, di ba? Parang nagka-crack siya sa gitna. So, dry talaga siya. Pero ewan ko kung mahirap siyang i-apply. Tignan natin. So, let's go. Yung shade na napili ko is light brown. Ito yung gagamitin ko ngayon since kumukupas na itong buhok ko. And then I'm just going to use my Duo Liner Brow Duo Brush from the Ann Klutz Eye Essentials Collection. Iniisip ko baka kailangan basain siya pero wala namang nakalagay na ganong instruction. So, itry na lang natin direkta. Kuha tayo. Pagka binrush mo na siya, parang hindi naman siyang mahirap kumuha ng pigment. Parang bigla siyang naging creamy. In fairness, ayan yung nakuha nating pigment guys. Nakikita niyo ba? Ayan yung nakuha nating pigment. Ayan. Meron naman pala. Kahit na mukha siyang dry, may makukuha ka. And gaya na sabi sa inyo, kapag sinisweep nyo yung brush nyo dyan sa mismong pomade, parang makikita mo na medyo nagiging creamy na siya. Nakikita mo nga yung pagka-pomade niya. Pero yun nga, medyo dry siya since matte yung finish niya. Ito muna sa taas. Ang kinakatakot ko kasi since dry yung itsura niya, baka mamaya mahirap siyang i-apply. Tapos yung parang hindi siya kukulay. Naku nga kung may natira dito sa brush ko. In fairness, hindi siya yung ano. Akala ko kasi, since dry formula siya, yung matutuyo siya sa brush mo, tapos hindi na siya kukulay. Alam mo yun, tapos parang magiging matigas yung brush mo. Hindi naman. Nagde-deposit pa rin naman siya ng pigment. Nakita niyo, ayan o. Yung unang kuha pa lang natin to guys, hindi pa ako ulit kumukuha, pero nakulayan niya na agad tong parting to ng kilay ko. Kita niyo? Wow! Impressive ha? Kuha na ako ulit. Kasi kulang na siya para sa tail part ng kilay ko. Guys, na-surprise ako. Ang ganda niya. Matte finish talaga siya. Pag binabrush ko yung kilay ko ng spoolie, hindi mo rin mararamdaman na may product. Hindi mo mararamdaman na stiff siya or what. Ay,
Gusto ko to. Ganito yung mga gusto ko kasi ayoko yung mga brow product na waxy. Alam niyo yun yung sobrang creamy tapos nangingintab na siya dyan sa kilay mo. Lalo na kapag oily yung skin mo, mahirap gumamit ng mga ganung pang kilay, mga creamy yung texture kasi madali silang mahulas. Kailangan iset mo talaga ng brow powder or ng translucent powder. Pero ito, hindi mo na kailangan. Pati yung feel niya, hindi siya malagkit or what. Pero, yung kulay ba siya? No, hindi siya masyadong... What the... Walang nag-transfer. Long. Oy, in fairness dito. Maganda siya. Tapos, hindi siya yung sobrang pigmented na mahirap nang i-manage yung, alam mo yun, yung pag-a-apply ng pangkilay mo. Iniisip ko kung pwede ba to sa mga pangmalakasang kilay. I think pwede naman. Nasa pag-a-apply mo yun, diba? Pero ganda. I love it. I love it talaga. Tapos, pag binabrush ko siya ng spoolie ko, hindi yung, alam mo, hindi sobrang nag-fade yung kulay niya. Hindi siya sumasama masyado dun sa brow spoolie. So, it's really nice. I-try ko nga i-press yung palad ko sa kilay ko para makita natin kung magka-transfer yung kulay niya. What the hell? Wow! Siguro may sobrang konting-konting tint, pero kita nyo naman. Andyan pa rin yung pigment niya. Oh my God. Gawin na natin yung kabila. Promise, hindi siya mahirap i-apply. Ooh! Tada! So, ayan, nakapag-makeup na ako. Tinapos ko lang yung makeup ko bago ko tapusin itong video na to. So, yes, guys. Ayan yung kilay ko. Wala na akong ibang nilagay dyan. Wala na akong ibang dinagdag. Talagang matte yung finish niya. And hindi ko na ulit ni-retouch yan. So, siguro mga 1 oras pa akong gumawa ng makeup ko kasi kung ano pang ginawa ko. Tapos nagplansya pa ako ng buhok. Pero hindi siya nahuhulas or what. So, okay siya. And ayun. Ayun, hindi talaga. Wala talaga siyang transfer. Siguro meron ng konti lang talaga. Pero hindi siya agad nabubura. Hindi siya agad nahuhulas. So, that's really, really good. Guys, yun lang masasabi ko. Sobrang okay nitong Brows on Fleek na to. Hindi ko lang alam kung magtatagal siya talaga ng bongga. I-update ko na lang kayo. Feeling ko hindi naman ako magsusot nito ng 12 hours. Hindi naman ako maglalagay ng makeup sa face ko ng 12 hours. Wala naman akong gagawin ngayon. Nag-film lang ako. Pero, try natin kung gaano katagal yung itatagal niya. Pero, first impression ko, yes, maganda siya. Maganda siyang i-apply. Hindi siya mahirap i-apply. Hindi mahirap kumuha ng pigment. Although, dry yung texture niya. Nakita nyo naman kanina. Dry yung texture niya. Pero, yun nga, nakita nyo rin kanina nung kumuha ako ng product using my angled brow brush na hindi mahirap kunin yung pigment and isang swipe ko pa lang, kuha na agad yung kulay niya. Actually, naghugas na ako ng kamay, pero andyan pa rin yung sinwatch ko kanina na brow pomade na to. O, diba? Shala. Pero kanina, winipe ko yung excess pigment dun sa brush ko using wet wipe, wet tissue. So, of course, nabasa yung bristles ng brush. And then, nag-dip ako dito sa brow pomade. Kumuha ko dito sa brow pomade. And then, nilagay ko dito sa edge ng kilay ko. Nakita ko na mas pigmented nga yung dating niya. So, of course, kapag binasa mo siya, mas magiging pigmented or mas magiging matingkad yung kulay or yung pigment nitong brow pomade na to. Ganun pa rin naman yung itsura niya at matte pa rin naman yung finish niya. Although na medyo nabasa yung bristles, matte pa rin yung finish niya once na nag-dry na siya. Kanina, habang nagme-makeup ako, naisipan kong i-research na sa phone ko, sa RMK page, kung magkano tong Brows on Fleek na to by Girl Boss. It costs 190 pesos. So, tatlo yung shade niya. Blonde, light brown, and dark brown. So, I think hindi naman mag-work sa akin yung blonde since yung hair ko ngayon, lumalabas na yung roots ko. Laki na ng roots ko. Pero kung interesado kayong makita kung ano yung shades na yun, punta kayo sa page ng RMK. Hindi ko kasi alam kung pwede kong i-display dito yung photo. Baka makapiright tayo, guys, kahit na ilalagyan ko ng source. Pero para na lang sure tayo, punta na lang kayo sa Facebook page ng RMK para makita nyo doon. Or ilalagay ko na lang yung link mismo, yung direct link doon sa brow pomade sa page ng RMK para makita nyo yung shades na available. Pero guys, sobrang mura. 190 pesos. And I think this will last you a long time. Kasi nakita nyo naman kanina, pigmented naman siya. Hindi, gaya ni sabi sa inyo, hindi siya crazy pigmented. Pero makulay siya na enough to fill in your brows talaga. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit trending tong eyebrow product na to. Kasi maganda pala siya talaga and matte yung finish niya and natural looking siya, hindi siya mahirap i-apply at higit sa lahat, affordable siya. Brows on Fleek 12-hour pomade, okay na okay ka para sa akin. Kung nakatulong
sa inyo itong video review na to, then please don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed yet here in my YouTube channel, mag-subscribe na kayo. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future Thursday try-ons natin. Sana nakatulong sa inyo itong video na to at sana nag-enjoy kayo. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!